Yun lang yung maganda sa lugar kung saan ka nakatira, tapos mayroon kang tatakbuhan. Kumbaga hindi mo na kailangan lumabas. Then gusto mo mag-swimming, pwede. So takbo ulit tayo. Musta mga kainyero, salamat sa pagbisita. Ang topic natin sa video na to ay kung magkano nga ba magpabakod. Ang gagawin natin ay magkukumpara tayo ng dalawang materyales, kung gagamit ka ng hollow blocks or gagamit ka ng form blocks pag magpapabakod ka. Pag mag-apply ka ng permit, isa sa requirements ay kailangan 6 inches na hollow blocks yung gagamitin mo. Ngayon, dahil ang purpose natin dito ay magkaroon lang tayo na idea kung magkano magagastos, kumbaga magbibigay ako sa inyo ng presyo na gagamit ka ng 6 inches na hollow blocks, tapos ikukumpara natin ng 6 inches na form blocks, tapos magbibigay pa rin ako sa inyo ng presyo na pag gumamit ka ng 4 inches na hollow blocks, at kung magkano naman ang magagastos mo pag gumamit ka naman ng 4 inches na form blocks. Kumbaga, ang purpose lang ng video na to ay magkaroon lang tayo ng idea o reference kung magkano yung magagastos. Titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Bago tayo mag-proceed sa presyo, additional information lang. Kung magpapabakod na kayo, siguraduhin nyo muna na yung location ng muhon nyo ay updated. Magpa-survey kayo kay Geodetic Engineer. At ang presyo ng pagpapasurvey, ang tawag ito relocation survey. Kung ang lupa mo ay below 5,000 square meters, ang presyo nila base sa kanilang taripa ay 20,000 pesos per title o per lot. Pagkatapos yung magpa-survey, mag-apply na kayo ng permit para sa bakod nyo. Ngayon, pagdating naman sa pagle-layout ni Mamang Foreman, yung muhon na yan, nakita nyo yung dot na yan, yun yung boundary o hangganan ng lupa mo at hangganan ng lupa ng kapitbahay mo. Dapat hindi kayo lalagpas dyan. Ngayon, pagdating sa paglalatag ng hollow blocks, kung asan yung boundary line mo, i-consider dapat ni Mamang Mason o ni Mamang Foreman na mayroon pang plastering. Dapat nakapasok ng konti yung hollow blocks nyo doon sa property line mo. Para pag nag-plastering, hindi ka ngayon lalabas doon sa property line mo. Kasi yung iba, pag naglalatag sila ng hollow blocks, kung ano yung property line, doon din nila nilalatag yung hollow blocks. Kaya nangyari nung nag-plastering na, lumabas ka ngayon sa property line mo. Kaya nung nagsukat na si mamang kapitbahay mo, napansin nila, kahit pumasok ka na kahit 1 inch lang yan, na pumasok ka doon sa property line niya, na hindi mawawala sa isip niya na yung property mo ay pumasok sa property line niya. Pagdating naman sa design ng bakod, yung typical or standard distance ng poste to poste ay 3 meters. At din yung height ng bakod, pag lumagpas ka na ng 2.4 meters, kakailangan mo na ng beam. At din yung pag-compute naman ng lalim ng pundasyon para sa bakod, yung thumb rule na ginagamit dito, kung ano yung height, i-divide mo lang siya ng 3, yun yung minimum ng lalim ng pundasyon. Halimbawa, yung bakod na gagamitin natin dito na sample, yung height ng bakod ay 2 meters. Pag dinivide natin siya ng 3, ang kakalabasan niyan ay 0.66 meters or 66 centimeters. So, isipin ko na kaagad na 3 patong na hollow blocks yung gagamitin ko rito na nakabaon. Plus, consider ko yung thickness ng wall footing natin. Kaya pag inad ko lahat, yung length ng 3 pirasong hollow blocks plus yung thickness ng wall footing, kakalabasan niya rin ngayon. Kumbaga, safe siya doon sa required na 0.66 meters. So ito ngayon ating pipresyohan na bakod, itong 252 square meters at yung dimension niya ay 21 meters by 12 meters. At kung mapapansin nyo, meron ako mga numbering dyan 1 to hanggang 21. Kumbaga hinati ko siya ng every 3 meters. Katulad ng sinabi ko kanina, ng standard distance ng poste to poste ay 3 meters. Kumbaga hinati ko lang siya kung ilang perasong 3 meters, kung ilang span. Ngayon ang gagawin ko, magbibigay lang ako ng presyo o pipresyohan ko yung isang span lang.
para pwede mo rin siyang magamit doon sa bakod na ipapagawa mo. Halimbawa, kung ang lupa mo ay 500 square meters, ang gagawin mo lang ay sukatan mo lang yung buong perimeter kung gaano kahaba yung bakod na ipapagawa mo. Tapos, i-divide mo lang siya every 3 meters. Pag na-divide mo na siya ng every 3 meters, malalaman mo lang kung ilang span o ilang piraso na 3 meters. Tapos, yung makukuha natin na presyo rito mula materialis hanggang labor sa isang span, i-multiply mo lang siya para magkakaroon ka na ngayon ng idea kung magkano yung magagastos mo sa bakod na ipapagawa mo. Ngayon, para makuha natin yung presyo, kailangan natin ng quantities. Ngayon, para makuha natin yung quantities, kailangan natin ng basihan. Kaya ginawan ko siya ng detalye. So, ito ngayon yung structural drawing niya para sa bakod natin. Nandyan nakalagay yung dimension ng footing na gagamitin natin para sa height na 2 meters. Nandyan din yung size ng poste at saka size ng footing, ng wall footing at saka anong bakal yung gagamitin at ilang bakal yung gagamitin. Dito makukuha na natin kung magkano yung magagastos natin. Ngayon, ang kukunin ko lang ay yung presyo ng isang pirasong poste, isang pirasong footing, isang pirasong wall footing, at saka isang piraso na para sa wall o para sa hollow blocks o sa form blocks. Ngayon, tatanungin nyo kay engineer, bakit isang poste lang yung ginamit ko? Kasi pag dinalawa ko siyang poste, pag kinapi-paste mo siya, magdodoble ngayon yung poste mo. Kaya isang poste lang yung ginamit ko. Ngayon, unang gagawin natin is pipresyohan natin na gumamit ng 6 inches na hollow blocks. Kasi yun yung standard na size ng hollow blocks para sa mga bakod. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng presyo para sa 4 inches. So, umpisa muna natin sa 6 inches na hollow blocks. Unang kukunin natin kung magkano magagastos natin sa mga bakal. Itong bakal na to mula doon sa footing, sa wall footing, sa poste, at saka yung vertical at saka horizontal bars na gagamitin. Dito nakalagay dyan kung ilang pirasong bakal at anong size ng bakal na gagamitin. Mula sa footing na 12mm diameter bars at sa lateral ties, wall footing na 12mm diameter bars. At ang nakuha natin na cost para dyan ay 2,945 pesos para ito sa mga bakal. Pagdating naman sa formwork, ang magagastos naman natin dito ay 1,780 pesos. Pagdating naman sa konkreto, itong konkreto buo to mula sa footing, sa poste, sa wall footing. Ang magagastos naman natin dito ay 3,205 pesos. So, ang naging total cost niya ngayon para lang doon sa bakal at saka konkreto ay 7,930 pesos. Ngayon, pagdating na ngayon sa hollow blocks, yung size na gagamitin natin, kinuha ko siya ngayon kung ilang pirasong hollow blocks kung kakailanganin. Ang lumabas ay 86 piraso at ang presyo niya ay 22 pesos. At ang lumalabas ngayon na cost para lang sa hollow blocks ay 1,892 pesos. Pagdating naman sa mortar, ito yung gagamitin nating halo na class B. Ito yung 1:3. Isang bag na semento, 3 bags na buhangin. At ang magagastos naman natin dito para semento at saka buhangin ay 2,903 pesos. Pagdating naman sa plastering, kinonsider ko na lang na paplasteringan mo both side. Kumbaga, nasa inyo na yon. Kung gusto mong plasteringan lang yung side mo lang, internal side mo lang, kasi iisipin mo na baka magplastering o baka magbakod si kapitbahay, kumbaga sayang lang. Pero, i-consider mo na lang kung ano yung tama. So, ang nakuha naman natin na presyo rito at gumamit tayo pa rin ng class B na halo, ang nakuha natin na presyo rito ay 1,314 pesos. So, ang naging total cost niya ngayon para lang doon sa hollow blocks, mortar at saka plastering ay 6,110 pesos, 0.77. So, ang naging total cost niya ngayon sa materialis lang ito, hindi pa kasama labor, mula doon sa bakal, konkreto at saka hollow blocks at saka mortar plastering ay 14,040 pesos, 0.77 pesos. Ngayon, pagdating naman sa manpower or sa labor, ang magagastos naman natin dito para sa isang span lang ay 6,400 pesos. Kaya ang naging total cost niya ngayon para lang sa 6 inches na hollow blocks na bakod ay 20,440 pesos, 0.77 labor at saka materyales. Dito, pwede niya itong pagbasihan. Halimbawa, kagaya sinabi ko kanina, i-multiply mo lang siya kung ilang span yung bakod na ipapagawa mo. I-multiply mo ng 20,440 pesos. Makukuha ko muna o magkakaroon ka ng idea kung magkano yung magagastos mo.
Pagdating naman sa form block, kung magkano magagastos natin, ganun pa rin, 6 inches ang gagamitin natin. Dito, magagastos natin sa structural ay tumaas siya ng konti. Ang rason kasi, sa form blocks kasi, kung tayo ay 3 meters to 3 meters, ganun din sila. 3 meters to 3 meters. Pero, ang 3 meters nila, yung buong span nung form blocks. Hindi yung poste to poste. Ang size kasi ng form blocks, yung height niya ay 25 centimeters and then yung haba naman niya ay 1 meter. Ngayon, para hindi maputol, kumbaga yung standard nila, tatlong form blocks kaya naging 3 meters. Kumbaga, yung loob-loob niya ay 3 meters. Kaya humaba ngayon yung kanyang wall footing. Kaya yung naging presyo ngayon, yung structure natin, medyo mataas ng konti, kaya naging 8,130 pesos. Pagdating na sa form blocks, ang kakailanganin natin na piraso rito na 6 inches ay 30 pieces. At ang presyo ng form blocks ay 160 pesos per form blocks. Kung mapapansin nyo, may kamahalan siya kisa doon pag gumamit ka ng hollow blocks. Ang naging presyo niya ngayon ay 4,800 pesos. Form blocks lang yun, hindi kasama pang mortar. Pagdating sa mortar, ang magagastos naman natin dito, gagamit tayo rito ng Class C. Ito yung 136 na mortar. Ang kagandahan sa form block, although medyo mahal siya, ay kaya mo siyang laruin. Kung gusto mong mas matibay yung form blocks mo, ay pwede kang gumamit ng halo na mas mataas. Halimbawa 3,500, 3,000 PSI. So, yun yung ma-advantage sa form blocks. Ang nakuha naman natin na presyo rito para sa mortar ay 3,940 pesos. So, ang naging total cost ngayon para sa form blocks lang hanggang doon sa mortar, 8,740 pesos. Medyo mahal nga siya ng konti. Ngayon, ang total cost niya ngayon para sa form blocks ay 16,870 pesos para sa materialis lang ito. Kaya ang naging diferensya ngayon, mas mataas si form block sa materialis ng 2,829 pesos. Pagdating naman sa labor, medyo mababa naman sila ng konti dahil wala tong plastering. Ang naging total cost niya ngayon sa labor para sa single span ay 5,700 pesos. So ang naging total cost niya ngayon sa labor materials pag gumamit ka ng form blocks ay 22,570 pesos. Dito, hindi pa kasama yung delivery charge. Kasi ang form blocks pag u-order ka, mayroon siyang delivery charge. Depende ito sa location, kaya hindi ko pa to nilagay dito. So ngayon, ang naging total cost niya ngayon, pag gumamit ka ng 6 inches na hollow blocks at saka 6 inches na form blocks para doon sa 252 square meters na mayroong 21 span ay 429,256 pesos para sa 6 inches na hollow blocks para sa 252 square meters na ang height niya ay 2 meters. At then pagdating naman sa form blocks, ang nagbagas naman natin dito ay 473,970 pesos. So ang naging diferensya ngayon na mas mahal si form blocks na 44,713 pesos. Ngayon, kunin naman natin doon sa 4 inches na hollow blocks. Tingnan natin kasi madalas ito yung ginagamit nila pag nagpapabakod sila. Although hindi ko siya i-recommend dahil 6 inches talaga yung standard size ng pagbabakod para gumamit ng hollow blocks. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, presyo lang ang pinag-uusapan muna natin. So ngayon, pagdating naman sa 4 inches na hollow blocks, sa structural, doon mula sa bakal hanggang doon sa konkreto, ganun pa rin yung gagamitin natin. Parehas lang kahit gumamit ka ng 4 inches. Kaya magagastos pa rin natin dito ay 7,930 pesos. Pagdating naman sa hollow blocks, yung D4, ang kakailanganin din natin, parehas lang, 86 piraso at ang presyo naman niya ay 18 pesos. So, ang naging total cost niya ngayon ay 1,548 pesos para sa hollow blocks lang. Din yung mortar niya, ang magagastos naman natin dito ay 1,780 pesos. Sa plastering naman ay parehas ang makukuha natin dito dahil kahit D4 ang gamitin mo o D6, parehas yung magiging presyo sa materialis nito kasi walang nagbago yung plastering in both side. Kaya magiging presyo naman natin dito same lang 1,314 pesos. So magiging cost niya ngayon para sa 4 inches na hollow blocks ay 4,642 pesos. Kaya ang naging total cost niya ngayon sa materialis lang para sa D4 na hollow blocks ay 12,572 pesos. At yung naging labor naman niya, kinonsider ko na lang din na parehas lang din na 6,400 pesos. So ang naging total cost niya ngayon para sa D4 na hollow blocks
per span, labor and materials ay 18,972 pesos. Pagdating naman sa form blocks, ganun din magasto natin para sa bakal, konkreto, para sa poste at saka footing at saka wall footing na 8,130 pesos. Ngayon, ang magasto naman natin sa form blocks na D4, ganun pa rin 30 pieces ang magagamit natin. Ang presyo naman niya ay 150 pesos per piece. Kaya magiging presyo natin para sa form block lang ay 4,500 pesos. Sa mortar naman, ang magasto natin dito, ganun din ang gagamitin nating halo, 136 Class C, ay 2,070 pesos. Pagdating naman sa total niya ng materyales para sa form blocks, ang naging total niya ay 6,570 pesos. So, ang magiging labor naman niya ay ganun pa rin yung gagamitin natin na 5,700 pesos. So, ang naging total cost na ngayon para sa labor at saka materials para sa form blocks ay 20,400 pesos. So, ang naging diferensya ngayon na 4 inches na hollow blocks na mas mahal si form blocks ng konti ay 2,127 pesos. Ngayon, yung presyo para sa 252 square meters na gumamit ka ng 4 inches na hollow blocks ay 398,428 pesos labor at saka materyales. At sa form block naman, ang magagastos mo naman dito ay 428,400 pesos. So, yun yung magagastos mo pag nagpabakod ka. So, yun, I hope nakapagbigay ng panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. Tsaka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So, paano? God bless at tsaka ingat lagi.